Hello Sagittarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin kung anong messages para sa inyo. Weekly tarot reading para sa lahat ng Sagittarius. I hope makuha mo ang energy dito guys. Okay, kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe. Wow! Sagittarius! May milestone tayo dito. Okay, Sagittarius, comment down below. Ikaw ba ito? Kasi parang sinasabi ng baraha mo dito na may milestone, may posibleng pagbabago, transformation na mangyayari sa'yo, balanse, new beginnings, achievements, regarding sa buhay mo emosyonal. So, pwedeng, ang ibang Sagittarius is magse-celebrate sila ng wedding anniversaries, level up ng emotion. Kasi ano to once. So, pwedeng yung emotional success mo is nagle-level up na siya. Parang ganun. May mga ikakasal, may wedding anniversaries, may imbitahan sa isang kasal, may imbitahan sa isang celebration, may imbitahan sa isang pagtitipon. May development, may progress sa relationship nila or sa usaping pamilya. Okay. Wow! Ang galing na ito. So, yun. This week, guys, ay maganda. Kasi, sinasabi ng baraha sa'yo dito na pleasure, love, or anything na magbibigay sa'yo ng saya, welcome it this week. So, nakikita natin dito na sa linggong ito, kailangan mong mag-relax. Kailangan mong i-prioritize yung peace of mind. Kailangan mong i-prioritize yung pagmamahal. Kailangan mong i-prioritize, Sagittarius, yung kapayapaan sa iyong buhay. Great achievement. Comment down below kung ano yung ma-achieve mo sa linggong ito. Lalo na sa usaping relationship. Siguro yung iba sa inyo ikakasal. And this week yung kasal. So, feeling nyo yung mga pagod nyo, paghihirap nyo ay nakuha nyo na. O, diba? Two cards natin is Page of Cups and Five of Swords. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na Sagittarius, kung ikaw ay ikakasal sa linggong ito, okay? Ikakasal ka ha? Kung ikaw ay ikakasal lang. If ever man makaranas ka ng mga disappointments along the way sa married life mo, kailangan mo magkaroon ng pasensya. Like, for example, kakasimulan nyo pa lang ng relationship nyo as married life, or pwedeng in a relationship pa lang, like yung committed live-in partner, kailangan mo ng pasensya. Kasi pwede kang sumuko agad-agad. Okay? Hangman. Sinasabi ng baraha sa'yo, huwag mong ihang itong kasal na to. Huwag mong ihang itong level up ng relationship mo or level up ng kung ano man itong i-level up mo sa buhay mo. Kasi walang mali sa'yo. May mga tao siguro sa paligid mo na nagsasabi sa'yo na, uy, Sagittarius, kaya hindi kayo nagkakaayos ng karelasyon mo kasi mali ka. Ikaw yung may mali. Mali sila. Kasi dito sa barahang to, sinasabi na walang mali sa'yo. Okay, pwedeng may mali yung karelasyon mo na hindi nila nakikita. So, sinasabi ng baraha, ano man itong plano mo, wag mong ihahang, wag mong itutuloy mo siya. Kailangan mong ituloy. So, sa usaping pera, sinasabi ng baraha na isang magical happenings to. Isang hindi inaasahang pangyayari, unexpected na pangyayari na pwedeng magbigay ng pagbabago sa usaping pera. Like, source ng income, biglang magbago yung source ng income mo. Trabaho, pwedeng bigla kang mabigyan ng extra work, pero may extra salary din. So, ang dami ditong new beginnings. Kung ikaw ay kakasal, siguradong makakakuha ka ng malaking halagang pera. Dahil sa mga ibibigay sa'yo ng ninong or ninang mo or mga relatives. Six of Swords, and then the Moon. So, nakikita natin, may iba ditong Sagittarius na natatakot silang mag-travel mag-isa. Natatakot silang mag-improve ang kanilang buhay. Natatakot sila sa milestone
May iba ditong Sagittarius na siguro kung babae ka, inofferan ka ng kasal, or inofferan ka ng managerial position, or inofferan ka ng trabaho pero malayong lugar. Inofferan ka ng bahay na tirahan pero malayo yung lugar. And ang nakikita natin dito, natatakot ka. Takot ka eh. Tingnan mo, may damon dito. Natatakot ka dahil hindi mo alam kung tama yung ginagawa mo. Kaya may magician dito kasi sinasabi na walang mali sa'yo. Magaling ka eh. Magaling, masipag, magaling dumiskarte. Kaya nga lang, sa relationship, masyado kang obsessed. Yun lang yung problema. Okay, so the moon card, sinasabi ng baraha, huwag kang matakot. If magta-travel ka ngayon, papuntang ibang bansa, papunta kung saan pa man, lilipat ng bahay, magbabago ng lugar, sinasabi ng baraha sa'yo dito na huwag kang matakot. Kasi ang nakikita natin, natatakot kang magbago yung buhay mo. Okay? O, tingnan mo, sinasabi ng baraha sa'yo kung saan ka man papunta ngayon, Sagittarius, kung saan ka man dadalhin ng paa mo, yan ay sobrang swerte. Makukuha mo yung success, financially, and at the same time, peace of mind. So, parang prediction to. Itong Page of Pentacles kasi is parang napipredict mo. Napipredict mo kung ano yung future mo. So, sa financial, sinasabi ng baraha sa'yo dito na huwag kang matakot. Diba? If may mag-offer sa'yo ng milestone, ang milestone kasi na to is yung parang level up ng buhay mo, tanggapin mo siya. Okay? O, justice, sabi na. Kontrata. Sa either, ano man itong documents, pwedeng may sign ng, magsasign ng contract, sa work, sa business, bahay, lupa, sasakyan, kung ano man siya, Sagittarius. Okay? Pero nakikita natin dito, it's either relationship ito, so ikakasal, pwedeng bagong trabaho, pwedeng trabaho sa ibang bansa or trabaho sa ibang lugar. Sobrang excitement ang mararamdaman mo dito. Ang galing ng barahan nyo. Dahil ito na yung ito na yung tutupad ng pangarap mo eh. Ito na yung parang stepping stone para doon sa hopes and dreams mo. Okay? So, wag kang matakot. Parang ang iba dito is, parang milagro siya na may nag-offer sa'yo ng trabaho. Kaso lang natatakot ka. Natatakot ka sa pwedeng mangyari. So, itong Seven of Swords, yung takot mo, yung fear mo, yan yung parang nanakawin ng takot mo, nanakawin ng parang anong tawag dito? Yung fear mo, takot mo, and then yung sobra kang mababa yung confidence mo sa sarili. Siya yung magiging parang hadlang sa pagtupad sa pangarap mo. So, ang pwede mong ilaban dyan sa takot mo is confidence. Dapat yung confidence level mo ay mataas. Oh. And relax lang. 'Di ba? Oh, lumabas ka sa comfort zone mo. Yun na yung sinasabi sa'yo. Oh, tapusin mo na daw yung mga Sagittarius, yung mga dati mong ginagawa na palagi kang natatakot, nagpapanik. Kailangan mo nang umalis dyan sa situation na yan. Kung gusto mo ng katuparan ng pangarap mo, gawin mo kung ano yung magbibigay sa'yo ng saya. 'Di ba? Embrace bliss in my life, 'di ba? I fully embrace. So, embrace mo lahat ng kaligayahan sa buhay mo, 'di ba? Kung saan ka masaya, doon ka. Huwag mong sayangin yung pagkakataon. Lumabas ka sa comfort zone mo, tapusin mo na yung mga dating behavior mo, mga takot, walang tiwala sa sarili, alisin mo na 'yan. Okay? Thank you guys. Bye.